Okay, good afternoon. Welcome to my YouTube channel, Enrique Bulak. Naisip ko lang na sa mga pangyayari, sa mga nadidinig nating mga opinion ng mga leaders natin o sa mga taong may sinasabi sa bansa natin o sa ibang bansa. Naisip ko lang i-share sa inyo ang naobserbahan natin about sa mga leaders. Okay? Pag sinabi nating leader, nakasalalay sa kanya kung saan pwede niya tayong pasusundin o hawak niya yung susi kung paano sa paningin niya mapalago ang bansa kabuuan. Okay? Or sa mga leader na hindi naman sa national or sa leader lang sa ano ba ang organisasyon natin, di ba? National, provincial or regional, provincial, and you have the municipal and the barangay. Okay, so may kanya-kanya tayong mga leaders doon. Ang ibig kong sabihin, kapag leader ka, na maliban sa sarili nating pananaw kung anong meron dapat ang leader, ni-research ko, tinitingnan ko sa the competencies that a leader should have. Okay? So, base doon sa nakapost sa Harvard Business Review, sabi doon sa isang social scientist na meron siyang study doon base sa research niya sa interview of 175 leaders and 30 countries na nakamap niya, na define niya doon na hinati sa 5 ang kategory at 10 mga qualities na nakalagay doon. So, isa sa mga nangunguna, which is 67% doon sa study niya, na ang qualities na lumalabas doon sa mga leaders na yon ay 60% high standard of ethics. Teka lang. Okay. So, with high ethical and moral standards. Okay, base yan doon sa naka-post sa Harvard Business Review. And self-organizing. So, dito sa sinasabi niyang self-organizing provides goals and objectives with loose guidelines or direction. Okay? So, isa yon sa mga base doon sa study niya, no, na isa siyang social scientist. So based on science, based on proof, no, na ganun ang competency, yung kakayanan na meron dapat ang leader, but leaders among 30 nang lumalabas na ano niya. So pag sinabi nating strong ethics and safety, under niyan ay high ethical and moral standards. So, ethical. So, ano ba yung ethical? Kung yung pamamaraan, kung tama ba yung, kunyari, eating standard. Ano ba ang eating standard? So, pagka kumakain ka, hindi ka naglalaro. Diba? Isa yan sa mga, sa mga matatanda dati, ang pagka-standard ng kumakain, kakain lang, walang diskusyunan. Pero nagbago ngayon yan. During habang kumakain, ay nandyan na parang pinag-usapan ng mga opinions. Tulad dati kasi pagka kumakain, purely parang, kasi nga blessing ng Panginoon yan, so parang tahimik lang para sa Panginoon ang parang ninamnam natin yung presence ng Panginoon through the food that we eat, that God has given. Okay, so ethical and moral standards. So ano bang accepted sa syudad, sa
kultura natin. So ano ba yung mga with moral standards. So alam niyo naman kung ano na yung mga moral standards. Di ko na lang banggitin. Okay, so kunyari, kung leader ka, i-observe mo dapat yun. So isa sa 5 kategory ito, self-organizing, meaning mag-provide ng goals and objectives with loose guidelines. So meaning, mag-provide ka ng ano bang gusto nating marating. So ano bang mga kapamaraanan na para o ano gusto nating marating. So ano bang bakit ba gusto nating marating? So ibabanggit mo objectives mo. Then magbigay ka ng loose guidelines, meaning or direction, meaning pag merong nagkamali, hindi ka galit agad o hindi ka open ka sa pagkakamali kasi loose guidelines. So hindi ka pwedeng magkamali kasi open ka sa sino yung gagawa. So pwedeng nagkamali siya or pwedeng may naisip siyang mas epektibo doon sa lugar niya o doon sa kinatatayuan niya. Okay, so loose ka doon or hindi kayong parang galit ka agad or what. At saka isa pang nakikita ko ng pag sinabi nating ethics and moral, good moral. Siguro kapag mag-suggest ka, hindi, you are not into attacking the personal attribute of a person, yung personal niya. Okay, kung sino ba siya, ano ba siya, kung ano sa tingin mo na demeanor niya o yung meron ka nakikita pero hindi naman yan it's not related to the kind of work. So kunya personal na kunyari siya ganito ganyan, di ba? So kung leader ka, good leader ka, you are out to avoid na mamimersonal ka kung anong tawag mo sa kanya, di ba? Dapat trabaho ang babanggitin kung ano yung mga hindi magandang ginawa. So meaning it attributes to his weakness as a leader but not because of a certain kind of degrading term, di ba? Dapat hindi ganon. So doon pa lang makikita mo na a good leader. So dapat kung hindi ka man kunyari, kung in case lang hindi ka kahit tapos ka o hindi, ang modo lang naman ay kailangan ipapakita na may paggalang ka sa kapwa, di ba? So yan nakikita ko, isa siguro sa basihan natin na gusto natin maging leader ay yung na-observe yun yung high ethical and moral standards. Okay? So wag natin kalimutan yan. So sa tingin ko lang, no? So dapat isa yan sa mga pananaw na titingnan natin. Na ano ba katayuan mo sa sa pamilya mo, sabihin alam naman natin kung ano yung mga hindi tamang pinagsasabi sa kapwa, di ba? So kung leader ka, nakikita natin dapat yun na yun. So magtingin ka sa paligid kung sino yung mga leader na sa tingin mo, di ba, sa school balak ibalik na ito yung GRC, good moral and right conduct, di ba? Good moral. So kapag estudyante ka sa bata, tinuturo diyan na huwag kang magmura, di ba? Ngayon bawal na rin yung tatawagin mong isang bata na kunyari kung ano nakikita mo sa kanya, tawagin mo siya sa pagkakamali niya, hindi yun, di ba? So sa bata pa lang yan, how much more kung leader ka na. So bakit ba tinitrain natin yung bata na ano ang tama? Para paglaki niya, hindi niya gagawin yung hindi tama. Okay? So mag-umpisa ang modo mo, ang ano ang tama, inumpisa, tinuturo sa bata ka pa para tangay-tangay mo sa paglaki mo hanggang sa kung maging leader ka. Okay, sanay naunawaan nyo ako. Sanay, gusto ko lang i-share yan kasi nakikita ko. Parang may mga napapansin tayo na ang atake sa kapwa ay masyadong beyond the level of courtesy. Okay? Yan lang.